majority sa mga families na nasa ibang galing sa ibang bansa, like tulad ko, kinukuha nila yung parents nila para may tagabantay sa anak nila. So not for long, but siguro hanggang extended period of time na magstay yung parents nila para makatulong din sa kanila sa pagbantay ng anak nila. So yun, may mga advantages at disadvantages din naman. I don't know, iba-iba kasi yung pananaw ng ibang parents. Ako, iba din naman yung pananaw ko din. We have to respect that kasi para din naman sa kabutihan ng anak natin, or para sa kabutihan ng mga bata. Anyways, buhay ng may anak dito hindi madali kasi ang mahal ng daycare. It's okay, affordable kapag matanggap ka sa daycare from 0 to 2 years old, and then 2 years old to 6. Ang government is may yung programa na $10 per day. So every month nagbabayad kami ng $217.50. So hindi na mabigat yun. At saka nakakatulong. Kasi pag dati walang program sa government, ang 0 to 2 years old nasa may get $1,000 per month yun. Yun ang babayaran mo monthly. So pag 2 to 6 years old naman, babayaran mo is $779, I think, as I could recall. So dahil sa programa ni Trudeau, ni Prime Minister Trudeau before, nagkakaroon ka lang na ang bayaran ng $217.50. So the rest of that, na yung kulang, ang government na ang magpupuno noon. So sobrang na yun, nakakatulong nowadays. Pero kapag nung dati wala yan, babayaran mo $779 a month. So ang problema lang sa dami ng mga bata dito, tsaka hindi naman kadamihan din yung mga I would say magandang daycare. I would say maganda kasi hindi mo naman yung iba, kasi yung iba private. Ako kasi hindi ako nagpupunta ng private. Pero ganun pa man, private or public, ganun pa rin ang bayad. So gusto ko lang seguridad ng bata. And then yun, drop off mo yung anak mo, depende ko anong oras ka magtatrabaho. Like ako, 6:30 ako mag-start. Tinadrop ko yung anak ko at 6 o'clock in the morning. So gigising yung anak ko at 5 o'clock in the morning kasi magbibihis pa, kakain pa. Though may pagkain naman dun sa daycare, pero alam mo yun, minsan kasi yung bilang nanay, gusto mong siguraduhin na kumakain talaga yung anak mo, kasi hindi naman sa lahat ng panahon yung pagkain ng daycare magustuhan ng anak mo, lalo na kami Filipino kami. Yung anak ko Filipino blood talaga, as in Filipino blood. So of course sa bahay, rice is life talaga yun. Hindi ako pwede na walang rice. So yung anak ko kahit papano kumakain din, everyday kumakain kami ng rice. So pinapakain ko siya ng rice ng morning. So pagdating ng daycare, kakain man siya doon o hindi, at least kampante na ako na may laman ng
may laman ng tiyan ng anak ko. So yun, hindi ako nag-aalala kasi sa daycare na kung saan nilagay ko yung anak ko, fully loaded sila ng camera. So inside and out. So kung ano mang mangyayari, at least, andun naka-record. And then pag drop off mo, alam mo yung makikita mo yung very responsible teachers, ganyan. Tsaka yung mga program nila doon maganda. Kasi para siyang pre-K, ganon. Daming natutunan ng bata. Kaya alam mo yun, makihalubilo, lahat-lahat ng mga learnings na doon. So parang hindi bas nasayang. Kumbaga worth it yung binayad mo, worth it yung pagod mo, lahat na. Though sabihin na lang natin sacrifice yung anak ko na gumigising ng morning. But then as a mother, pinapatulog ko yung anak ko ng sobrang aga. Sinasabayan ko kasi sabay kami matulog. Sinisigurado ko na yung anak ko nakakatulog sa gabi ng 8 to nakakatulog ng 8 to 9 hours kung pwede nga lang 10 hours, but majority of time 9 hours or 8 hours lang nakakatulog. Sakto naman yung tulog niya. So proudly to say na yung anak ko simulat sa Paul, never akong nakaranas na yung pag ginigising mo yung bata talagang nag-wild, nag-hysterical ng iyak. Yung anak ko hindi. Pag ginigising mo lang yan, gagano lang yan. Bubuka yung mata niya, tapos wala, tatayo na yan. Ganon eh. So yun, nakakatulong yung mga ganyang bagay na natitrain yung sarili niya na gumising ng maaga. Ayun. At I'm so thankful and grateful. Kahit ganun pa man na masabi ng iba, uy, kawawa naman yung anak mo, aga-aga mo gumising. No, actually hindi. Hindi siya kawawa. Hindi siya talaga. Kasi it's a good training for herself yun one day sa paglaki niya. Anyways, that's a little bit story of the day for today kasi nandito na ako maghanap ng isang parking spot. Sana kakasya ako. Hala ka dyan. Okay. Thank you, Lord. Hindi pa ako fully healed sa aking flu. May ubo pa rin ako. Okay. That's it. Dito na ako sa work. Okay. Sabay tayo, everybody. Dito ng work. Lalakad pa ako papuntang entrance kasi nasa gilid lang ako ng kalsada. Nagpa-park. Sige, samahan niyo ko sa aking paglalakad papunta sa loob ng building. Ayan. Kunin ko muna ang aking mahiwagang bag. Ayan. Okay. That's it. Okay. Maglalakad ako hanggang dun sa pinakadulo-dulo sa ER. Ayan. Solid ice. Baka gusto nung mag-ano dyan, magnat-ngat ng ice. Ayan, sa gilid ng daan. Joke. Marumi yun. So, ayan. Ang aking
lalakbayin ang aking lalakarin. Ito yung pinagtatrabahuan ko, ganyan. Doon end ng building. Hanggang dyan. Doon sa pinakadulo-dulo. Ayan. Ganito talaga kahit malamig, umulan, umaraw, uminit, mag-snow, mag-blizzard. Ganito, lalakad pa rin papunta sa loob. Ganyan ang buhay namin dito. Hindi kami namumulot ng pera. Kahit saan kayo lalagay. Talking about work, talagang kayod kalabaw. Kasi, hindi pwede na tutungan ka lang tayo sa bahay. Kasi hindi darating yung pera sa kamay natin. Hindi sila kusang maglalakbay papunta sa kamay natin. Kundi tayo ang maglalakbay at kukunin natin yung pera. Tiyar! Yes! Yan. Dati, pag naswertihan ako, dyan ako nakakakuha ng parking dyan sa gilid ng daan na yan. But ngayon, we're not that lucky. We park over there. Kasi, minsan kasi, yung mga nagpa-park dyan, tignan mo, ang layo-layo ng mga agwat. Dapat pinupush nila yung sasakay nila closer a little bit. There's a certain perfect distance for the car to park. Sila kasi, tignan mo, ang laki ng gewang. Anyways, baka baguhan, takot. Wala tayong magagawa dyan. We've been there. Dati hindi nga ako nagpa-park ng mga ganyan eh. Doon ako sa pinakamalayong lugar. Ay nako. At ito, anong oras na? Andito na ako. Sa entrance. Yung ER na entrance, tinransfer nila. Yan sa kabila. Dapat dito yan sa dito. Pero parang masikip na yata. Kaya security. Everybody. Nandito na ako sa loob. Ayan. Thank you. Salamat sa inyong pagsama sa akin. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Papunta sa aking locker. Ito na. Ayan. Nandito na ako. Sana aking umaga ay maganda. Ayan. Ayan, nandito na ako sa aking locker room. Okay, see you guys. Hanggang sa ulitin. Okay guys. Here. Done work. Manguli na ta. Yes. Uli. Mga na itong adlaw, karong adlaw org ang ISO. Yan ako mga ang dalag, maglatas na ko kay tuyok-tuyok ko. Ba na pagkuwag ko na po. Naraga ako sa bus. Bus. Nadoon kami ng bus. Entrance. On akong sakyanan.
Let's go home, everybody. Wala yun ko, kitagtanan na niya ako ubo. Uy. Ito na, magyapon eh. Ay, sige. Ha? Karong adlaw mo drain ka ayo ko. Nabi ta mo trangkaso ka wag pa na karong ayo pa kan ayo pag ayo. Siya. Let's go home, guys. It's 3:10 in the afternoon. Mura na siya spring. Pero dili pwede maka-trust aning weather kay next week mapuno na po ni og snow. Bagay at least ang itong daghan nga snow na nga tunaw na, so balikan og fresh, so okay lang, dili siya natugangan. Ambulance gikan sa mga akong trabahoan. Kapoy, nabi katulog. Dami ikatulog. Uli. Lisod kayo magkasama
more days na lang. 2 more days na lang. Off na na ako. Oh, tawa, galook forward. Tsaka sa ako ay mga day off. Then pag day off, ragi dili gyapon day off kay Diyos ko may yung mag-grocery, manglaba, manglimpyo, magluto. Activity pa sa akong anak. Murag gulay day off. Ate, samante. Uy, galingi siya no. Nay mo labang. Short. Sayo pa ko naabot. Ay, kabayok na ro. Takuag lungag ba eh. Backing. Okay. Wala ko diri sa school sa akong anak. Tara. Muna ilang school. Okay. Kana ilang school. Ilang school. Ito. Ana all the way dito. Ang mga eskwelahan diri kay dili siya. Makain kag dili dako kay dili bitaw taas nga building. Pero actually lapad kaayo. Dako kay siya. Kapoy kay siya lakaw. Kapoy lakaw. Okay, see you later.